Magandang umaga po ulit sa bawat isa. Salamat sa Panginoon sapagkat muli natin magpapatuloy ang ating pong pag-aaral sa aklat po ng unang sulat ni Juan. Ito po. At ito po ay ating pinag-aaralan sa loob na ng 8 linggo, pang-8 linggo na ngayon. Ito po. Kaya buksan na po natin ang ating mga Bibles sa 1 John chapter 3, verses 4 to 10. 1 John chapter 4 o chapter 3 verses 4 to 10. Basahin natin ito ng sagot-sagutan. Sa verse 4, sabi po dito, everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. But you know that He appeared so that He might take Take away our sins, and in Him is no sin. No one who lives in Him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen Him or known Him. The one who does what is right is righteous, just as He is righteous. The one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. No one who is born of God will continue sinning, because God's seed remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. Together, this is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not God's child, nor is anyone who does not love their brother and sister. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Nagilang Diyos, salamat po sa salita mo ng bukas na sa aming harapan para ito'y aming pag-aralan. Alam ko po, Panginoon, na patuloy na nangungusap ka sa puso namin sa pamagitan po ng pagpapakilala mo kung sino at ano pa sa aming Panginoon buhay. Sa aming pong muli na pag-aaralan ng inyong pong katangian, dalayan ko po, Panginoon, mas lalo kami mapalapit sa inyo, mas maging matatag ang aming pananampalataya. Mas magkaroon kami ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan namin pong nararanasan. Dahil kasama ka namin at dahil sa walang ibang nais kundi kami, Panginoon, ay maging maayos. Kaya, Panginoon, lahat ng anumang distractions and hindrances, Lord, nilalagay ko po na ito yung tanggalin sa aming puso, sa aming isipan, sa aming kapaligiran. Upang ang salita mo pag-aralan namin ay marinig namin at ito, Panginoon, ay masunod namin sa pamamagitan ng biyaya. Samahan mo kami sa aming pag-aaral bago dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagka ganito ang inyong garden, matutuwa pa kayo? Gusto niyo ba kung ganyan ang inyong bakuran? Ano ba masasabi niyo sa bakurang ito? Ha? Masukal. Diba? Talagang siguro kung may gusto bumisita sa inyong bahay, ay pagpapaliban niyo muna. Diba? Pagdadalong isip kayo, kung papupuntahin niyo sapagkat parang ang dumi, ang gulo ng inyong bakuran. Pero ano magiging reaction niyo kung merong lalaki nakakatok sa inyo? At sasabihin ay ganito. So you wanted to question this? How would you feel if I had it for $0? Oh, what? Wow. How come? Yeah, not the one where I people like looking at because of that I can go around and do this for nothing. You get a free cleaner, my viewers get a video to watch, and hopefully I'll get paid for the video. Wow, that's amazing. Thank you. I don't know what to say. Tim Longman here with another Free Mo Friday. Longman here with another episode of Free Mo Fridays. You guys know how it works. You find these videos extremely satisfying to watch. That means I get to go out and have fun knocking on random people's doors, offering to mow their lawns for free. You guys get a video, somebody gets a free cleanup, and hopefully I'll get paid through the videos. It's literally the best business model ever. Okay. So, ano ang magiging reaction nyo kung ano may kakatok sa inyo ng mga isang lalaki na pwede mo maggamasan o ayusin yung inyong bakuran for free? Siyempre. Yun nga, sabi nung babae, I don't know what to say.
Bakit? Bakit mo gagawin yan? And then, sabi nito nga, itong lalaki ito, ay yun nga, natutuwa ang mga tao na panoorin ako na naglilinis ng mga bakuran. No? And through them watching me, nababayaran ako. Kaya I'm offering my services for free. Di ba? At maraming mga, actually ito ay sa Australia yata, na ginagawa. At nakakatuwa, kung may taong lalapit sa iyo para ayusin yung kabuluhan doon sa inyong bahay. Alam niyo ba mga kapatid, ito yung gusto ituro ngayon sa ating Apostol Juan, no? Or ng Panginoon through Apostle John. No? God wants to clean up the mess in our lives. No? Sapagkat kung ating pong susuriin ang ating pong mga buhay, maraming mga magulo sa buhay natin na kailangan ayusin. And praise God because sa kanyang paglilinis sa ating pong buhay, He is offering it for free. Di ba? Hindi niya tayo papabayarin. No? Ang gagawin lang natin, katulad ng ginawa ng babae, pumayag. No? Payagan lang. No? I-allow. No? Yung lalaki, nalinisin yung kanyang pakuran. At naniniwala ako ngayong mga kapatid, aayos ang buhay natin. No? Kung hahayaan natin ang Panginoon na ayusin. Sasabihin ko sa inyo ngayong umaga, walang ibang pwedeng mag-ayos ng buhay natin kundi ang Panginoon. No? Sabi ng mundong ito, ang makakapag-ayos lang ng buhay mo ay sarili mo. Pero nakakalungkot, no? Even ourselves, no? Hindi natin kayang ayusin ito. Alam natin yung kanta, no? Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Why? Because we are all sinful. At yan po ang makikita natin ngayon po umaga. No? Ano ang ipapakilala ng Panginoon about Him na kailangan natin. Kailangan natin. At tayo po ay magpupuri, magpapasalamat sa Panginoon because we have a God like that. Okay? So, for the past 8 weeks na ay pinag-uusapan natin ang pagkilala sa Panginoon. Knowing God. Not knowing about God, but knowing God. No? Pagka knowing about God, hindi alam lang about facts about Him. Pero knowing God, it means knowing Him personally. No? Kung inyong mapapansin, lahat ng ating pong pinag-aaralan dito, no? For the past 7 weeks, ito po ay na-experience natin. Di ba? He is accessible. No? Our God who is accessible, who is the light, who is our advocate, our Father, our protector, our preserver, no? Who is righteous. No? Pinag-aralan natin yan last week. Di po ba? At again, no? Dito po sa aklat ng 1 John, I hope nararamdaman niyo na ito. That we are thankful that we have a God. We have a God like this. No? Kasi maraming mga tao, no? Maraming ibang mga grupo, ibang mga religion, no? Ibang paniniwala, na meron silang ibang pananaw, pagtingin sa kanilang Diyos na sinasamba. But the God of the Bible, no? Who is the God of gods, King of kings and Lord of lords. Ito po ang kanyang gagawin sa atin. No? Ang maganda sa kanyang pagpapakilala sa atin, no? Ng kanyang katangian. At the same time, yun po ang gagawin niya sa atin. No? Yun ang mapapakinabangan natin sa kanya. Doon nga po, 2 weeks ago, no po, ang theme ay follow Jesus. So, diniscuss namin, why do you need to follow Jesus? No? At nakita namin doon na alam niyo ba kung sino may pinakamaraming followers sa Instagram ngayon? Sa buong mundo. Kilala ko sino? Si Cristiano Ronaldo. Alam niyo ba kung ilan? 500 million ang follower na. Oo. Mas marami pa sa Pilipinas. Sa tao sa Pilipinas. Ano? Ibig sabihin, 5 Pilipinas ang sumusunod sa kanya. At alam niyo ba kung sino number 2? Sila Lionel Messi. No, parehong football player. Ang sabi ko nga doon sa camp, kung ikaw isa doon sa 5 billion, nakakalungkot sa pagsunod natin sa kanila. Hindi natin sila kilala. Hindi nila tayo kilala. Sila, alam natin yung buhay nila. Pero sila, hindi nila tayo
pagkakilala, kung sakaling masaktan tayo, sa pagsunod natin, doon sa ating idol, sa ating hinahangaan. Hindi magpapadala ng pera yun para pampagamot, di po ba? Kahit piso, hindi magbibigay. Ang ganda nga sana, kung halimbawa, lahat ng follower, binibigyan niya ng piso-piso. Pero hindi isang kusing, wala kang matatanggap. And yet, nagpapakamatay ka, nakipag-away ka, para sundan ang tao yun. At ito pa ang malala. Pagka sinindan mo sila, sila nakikinabang sa'yo. Nakayo ako? Kumikita sila through following. Or through the followers. So ikaw ang lugi. Pero challenge sa mga young people, once you follow the Lord Jesus Christ, ikaw ang Panginoon. Hindi ang Panginoon ang Panginoon. Ikaw, the Father. Ganun din mga kapatid, bakit pinapakilala ng Panginoon kung sino siya sa atin? Dito ko sa aklat niya. Para makinabang tayo. Para po sa ikakaayos, ikakaganda, ikakaliwanag ng ating pong buhay dito sa lupa. The moment na hindi mo siya pakinggan, the moment na hindi mo siya kilalanin, that's the time. Nagugulo at gugulo ang iyong buhay. Hindi aayos ang iyong buhay pagka hindi mo kilala ang Panginoon. That's why ang ating pong pag-uusap ay napakahalaga. Ang ating pong pagkilala sa ating Panginoon habang tayo na bubuhay dito sa lupa ay napakahalaga. Dapat kilalanin natin ang ating pong Panginoon. Ngayon po umaga, pinamagalan ko po ang ating mensahe, the God who purifies. The God who purifies. Ang Diyos na naglilinis. Okay? Last week, napag-aralan natin, the God who is righteous. Ang Panginoon na matuwid. Ang gusto niya, tayo ay maging matuwid din. Maging maayos, maging tama ang paraan ng ating pong pamumuhay. Ang maganda po dito sa ating pinag-uusapan, okay, sabi dito sa 1 John chapter 3, verses 2 and 3, ito yung pinag-aralan natin last week. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. All who have this hope in Him purify themselves just as He is pure. Mga kapatid, ito po ang dapat natin pasalamat sa ating Diyos. Hindi niya lang pinapakilala na siya ay matuwid. Hindi niya lang sinasabi na dahil matuwid ako, kailangan maging matuwid din kayo. Ito po, ang dahilan kung bakit nagpakilala ang Panginoon na God is the God who purifies. Sapagkat tutulungan pa rin niya tayo para ayusin, linisin ang ating pong mga sarili. Hindi niya sinabing, I am righteous, kaya kayo, magpakabuti din kayo, magpakamatuwid din kayo. Linisin niyo ang buhay ninyo. Bahala na kayo sa diskarte. Bahala na kayo kung paano nyo gagawin. Paano nyo lilinisin. Naalala ko yung may natendan akong wedding. So sa practice, pre-practice nung magkakasal, yung kanilang wedding ceremony, pre-practice. Kaso, dito sa bandang ito, walang upuan yung mga flower girls. So sabi nung pinatigil yung practice. Sabi nung pastor, kailangan magkaroon dito ng ng 3 upuan para sa mga flower girls. Sabi nung ikakasal, at ito iba, ay wala na po upuan. Sabi nung pastor, basta magkakaroon dapat ng 3 upuan yan kahit paano nyo hanapin. Kahit sa inyo hanapin, dapat meron dito 3 na upuan. So, kagulo talaga, ang gulo. Naghanap talaga sila kung saan-saan para magkaroon ng upuan. Mga kapatid, hindi ganun ang Panginoon. Na kailangan maging malinis kayo. Kahit sa paano paraan, linisin niyo ang inyong buhay. Hindi po ganun. Ang Panginoon, nagbibigay siya na instruction how, at ang maganda dito, tutulong siya kung paano.
Siya ang tutulong sa atin, gagawin sa atin, paano natin lilinisin yung ating mga sarili. At ito po ang napakaganda. Bakit kailangan natin linisin ang sarili natin? No? Sabi dito sa verse 3, all who have this hope in Him purify themselves just as He is pure. So bakit kailangan natin maging pure? No? Bakit natin na-experience yung purity sa buhay natin? Dahil ang Panginoon ay pure. Why? Dahil dito, sabi niya, because we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Ano pong ibig sabihin dito? Because God is preparing us to live in heaven. Di ba? Kaya kailangan maging malinis tayo. Dahil, inihahanda niya tayo na tumira sa isang lugar na walang kasalanan at walang karumihan. Nakuha po ako. Salamat sa Panginoon sapagkat unang winarningan niya tayo, pinalalahanan niya tayo, at tinulungan niya tayo. Kasi kung hindi gagawin ng Panginoon ito, lalo na itong pag-aaralan natin ngayon, hindi tayo makarating sa langit. No? Because we are not pure. Ang pupunta lang sa langit dapat malinis. Pero ito nga, gagawin tayo ng Panginoon para tayo magiging maayos o malinis at dapat na pumunta sa langit. Okay? Salamat sa Diyos sapagkat may magandang plano ang Panginoon sa atin. At itong pagtira natin sa langit ay hindi pang 1 year lang, no? Hindi pang 2 years lang, pang 10 years lang, but forever. Diba? So we have to be prepared. No? Sa pagtira natin, kung ito ay pang walang hanggan. Pero hindi natin kayang gawin. Kaya, ang Panginoon nagpakilala siya. I am the God who purifies. Okay? So, meron po tayong tatlong makikitang dahilan. 3 reasons why the Lord introduced Himself as the God who purifies. No? Ano ang unang dahilan? First, because of the problem of purity. Merong problema na kalinisan. Okay? Ang sabi po dito sa 1 John chapter 3 verses 4 and 8a, everyone who sins breaks the law. No? In fact, sin is lawlessness. Okay? So, dinefine dito ni Apostol Juan, ano bang ibig sabihin ng kasalanan? No? Ang kasalanan pala ay kawalan ng batas o kawalan ng pagsunod sa batas. Okay? Lawlessness. Ang sabi sa verse 8, the one who does what is sinful is of the devil because the devil has been sinning from the beginning. Ang diablo ang nag-uudyok sa atin, ang tumutukso sa atin para tayo po ay magkasala. Okay? Kumbaga, from within, tayo po ay makasalanan, and then sa labas, meron pa pumupudyok sa atin para gumawa ng kasalanan. Pinapakita niya iba-ibang mga temptations para tayo ay bumagsak, no? Tayo ay magpatuloy at mamuhay sa kasalanan. So, ang ibig pong sabihin ng mga talatang ito, wala tayong kahit anumang idea or desire to be pure. Kaya meron tayong problema pagdating po sa purity. Okay? Ang sabi po dito, ano ba ang meaning ng sin? So, nabasa natin, everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. Okay? Pagsuway sa batas. And then, sabi sa Romans chapter 7, verse 12, basahin niyo po natin ito. Ready? Begin. So then, the law is holy, and the commandment is holy, righteous, and good. Okay. Dito po pinapakita ni Apostol Pablo kung gaano ka-sacred ang batas ng Panginoon. At kung ano ang pwede niyang magawa sa atin. Sabi niya, the law is holy, the commandment is holy, righteous, and good. No? Ito'y matuwid. Ito'y walang mali. Tapos nung sinabi ng good, makakabuti ito sa atin. Na ang ibig sabihin, the moment you disobey the holy commandment and the holy law of God, makakasama ito sa atin. Mapapahamak mo. Diba? Kaya, ang sabi dito, kung titingnan po natin sa dictionary ang
Biblical Dictionary, ang meaning ng kasalanan ay ito. Basahin niya po natin. Ready? Begin. Sin is not just a mistake or lapse in judgment, but rejection of God's perfect design. The moment you disobey the Lord, that means you are rejecting His perfect design sa buhay mo na. Kala lang natin, ay, nagkamali lang ako. Or, ay, mali ang aking napili. Akala natin ganun lang kasimple ang kasalanan. Pero, ang implication po nito, no? Ang implication, when you disobey God, no, you are rejecting His perfect design for you. Okay? Kaya pagka iniiba mo ang utos ng Panginoon, iniiba mo yung ginagawa mo kaysa sa gusto gawin ng Panginoon, nire-reject mo yung perfect design. Sinisira mo ang iyong sarili. Di ba? Kung halimbawa, yung lies, di ba? Yung lies. Pag ginagawa mo siya pamukpok, minsan ginagawa akong magtindihan. Di ba? Ewan kung meron pang gagawa, ikaw, JJ, ginagawa mo pamukpok. Nakita ko kasi yung ginagawa ng tatay ko yun. So, ginagawa ko yun. Napansin ko, pagka ginagawa, kasi sira siya. No? You know why? Because it's not his design. It's design. Hindi design of liars na gawing practice siya. Kasi pagka ginawa mo, ginamit mo siya sa hindi niya design, masisira siya. Merong gamit para sa ganung trabaho. Ganon din ang buhay natin, mga kapatid. Ganon din ang ating mga katawan. Pag ginamit natin ito, not according to God's design, masisira po ito. Kahit anong justification natin, kahit anong ipilit natin, no? Masisira ito. Ano pa ibang kahulugan ito? Basahin na po natin. Ready? Begin. It is taking God's perfect design and perverting it to suit our own desires. No? When you justify a particular sin, okay naman to. Wala naman nakakaalam. Wala naman kaming inaargabyado. Usually ganun eh. No? Wala naman kaming inaargabyado. Wala naman kaming sinasaktan. Wala naman kaming sinisira. Kaya, siguro pwede na ito. Diba? Alam namin yan. Yung mga dapat natin sundin na utos ng Panginoon na ating po ginagamit, pinipervert, or binabaligtad. Katulad na lang si Robin Hood, di ba? Okay lang magnakaw. Itinutulong ko naman dito sa mga mahihirap. Di ba? Pero yun yan, ang pagnanakaw, kahit ano ang iyong motibo, yun ay kasalanan pa. Di ba? At marami tayong alam sa panahon natin ngayon na ginajustify ng mga tao yung kanilang kasalanan. Di ba? Katulad na lang ng LGBTQ++. Okay? A lot of people are, hindi okay ito. Okay ito. No? Naiintindihan naman tayo ni Lord. Okay? I want to say this gently, not harshly. But when you change the design of God, you are rejecting the perfect design of God. And the problem, when you reject the perfect design of God to you, masisira. Kaya, tingnan nyo yung result, no? Nung ganong practice. Diba? Hindi ang tawag dito, hindi sila nagiging healthy, no? Diba? Lalo sila nagkakasakit because of that relationship. Ako ay ito. So, ang ibig ko pong sabihin dito, when you pervert, no, God's design, ito po ay kasalanan. No? Hindi po ito nakakalugod sa Panginoon. Okay? At tandaan po natin, no, huwag natin gamitin parati yung mauay naman ng Diyos. No? Mapagpatawad naman ng Panginoon. Pero tandaan niyo po ito. Sa lahat ng encounter ng Panginoon sa mga makasalanan. Example,
makikita natin sa Mark chapter 11, no? Or John chapter 11, yung encounter ng Panginoon dun sa adulterous woman, no? Nasabi ng mga Pharisees, anong gagawin namin dito? Nahuli namin ng adultery. No? Ang sabi ni Moses, babatuhin ito hanggang mamatay. Eh ikaw, anong iyong masasabi? Sabi ng Panginoon, kung sino walang kasalanan, siya ang unang bumato. Pero nakita natin, kung di pinag-aalisan hanggang sa wala. And then, ang tanong ng Panginoon, doon sa babae, o wala bang humatol sa sabi niya, wala. And then, sabi ng Panginoon, neither do I am not judging you. But, sabi niya, sin no more. Huwag mong ituloy yan, yung kasalanan. Hindi niya sinabing, okay lang yan. Okay lang yung adultery, pagpatuloy niya. Naiintindihan kita. Maawain ako. Hindi niya sinabi yun. And sabi niya, sin no more. You stop what you are doing. You have to change. Okay po ako. So, ito po ang kailangan na maunawaan natin sa ating po mga sarili. We have a problem of purity. Why? Because we are sinful. Ano po? Ang sabi po dito sa sunod, hindi lamang ito ang meaning ng sin, but the master of sin. No? Sino ang tagapanguna sa pagkakasala? Ang sabi din sa verse 8, the one who does what is sinful is of the devil. No? Because the devil has been sinning from the beginning. So, ang mga tao daw na gumagawa ng kasalanan, no, ay ang nangunguna sa kanya ay ang diablo. Bakit? Sapagkat ang diablo from the beginning ay gumagawa ng kasalanan. Ang sabi sa John chapter 8, verse 44. Alam po natin ito, no? Basahin niyo po natin. Ready? Begin. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. No? So pagka nagsinungaling yung ating mga anak, di ba, tatangan tayo, hindi natin tinuturuan magsinungaling, pero nagsisinungaling. No? Kaya si Lefted, later on, papansin niya nitong mag-asawang ito na, Mama, ito si Lefted ganito. Hindi naman namin tinuturuan na magiging ito. You know why? Because all of us are sinners. In fact, ang sakit nga nitong sinabi ng Panginoon na ito. Sabi niya, you belong to your father, the devil. Kayo ay kasama ng inyong ama na diabo. Ang sakit, di ba? Pero hindi natin kaya itanggi yun. Bakit? Sapagkat, ang sabi niya, he is the father of lies. Ang ibig sabihin, pagka siya ang ama ng kasinungalingan, tatawagin mo lang ang ama, ang isang tao na ama, kung siya ay may anak. Di ba? So, when we lie, at I'm sure tayo lahat dito, naka-experience yan na naman sinungaling. Bakit tayo ganyan? Kahit hindi tayo tinuturuan, because our father is the devil. He is the father of lies. Okay? Kinokontrol na tayo. And then, ano ba ang ginagawa ng diablo sa atin? Basahin po natin, 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Ready? Begin. The God of this age blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel, that displays the glory of Christ, who is the image of God. So, bakit small letter yung God dyan? Pagka small letter ang God, at tinutukoy dyan ay the God of this world, who is the devil. Anong ginagawa? Yung diablo, he is blinding the minds of the unbelievers. No? Of course, sa mga believers, sa atin, na sumasampalataya sa Panginoon, binuksan na niya ang ating pong mga mata. Pero sa mga hindi pa sumasampalataya, they are blind. Why? Because of the God of this age. At na-realize ko, hindi ko alam kung naisip nyo rin, naalala ko nga noon, nung mga bata pa kami, bago ako maging Christian. Ako ay isa sa mga huli na naging Christian sa aming family. No? At doon sa aming, doon sa mga nauna sa amin, no?
Nagbabasa na sila ng Bible. Nagme-memorize na sila ng mga verses. No? Naririnig ko na yung John 3:16. Naririnig ko na yung John 1:12. Naririnig ko na yung 2 Corinthians chapter 5 verse 17 that time. In fact, pinimemorize ko na rin. Kasi sa aming magkakapatid, mahilig ako, personally, ako lang sila, mga kapatid ko. Pero ako, gusto ko lagi makipag-compete sa kanila. Parang one time, sabi ng kapatid ko, kailangan basahin natin ang Bible. No? So, bumili siya ng malaking Bible, at kailangan basahin ang Bible. So, nagbasa ako. Nagbasa rin ako ng Bible, pero sa totoo lang, wala talaga akong nakikindihan. Nagbasa lang ako para patunayan ko sa kanila na mas mabilis ako magbasa kaysa sa kanila. Pero nung tumigil sila, tumigil na rin ako. And then, yun nga, nagme-memorize sila ng mga verses. Nag-memorize din ako. Pero alam nyo, sa totoo lang, wala talaga akong makikindihan. I don't understand anything doon sa mga verses na kanilang memorize. But, nung na-encounter ko ang Panginoon, nung nagkaroon ng invitation sa church, si Pastor, sino ang gusto na tumanggap sa Panginoon bilang sarili ko? Sinaisip, gusto ko tanggapin sa Diyos. Alam nyo, right after that, nagkaroon ng meaning ang John 3:16. Nagkaroon ng meaning ang John 1:12. Nagkaroon ng meaning itong mga talatang ito na pinabasa namin. At alam nyo, nagkaroon ako ng matinding desire to share it to others. Kahit sinong bisita ngayon namin sa bahay, sinasabi ko yung John 3:16. At ang sabi sa akin nung mga nakakausap ko, kapatid ka naman nag-aaral ng Bible? Sabi, hindi po, babago ko lang. Siguro, mga 2 months pa lang. Parang ang dami mo nang alam kung magsalita ka. Parang alam na alam mo yung sinasabi. Because, binuksan ng Panginoon yung aking mga mata, yung aking pangkunawa. And I'm sure na-experience nyo yun. No? Sa mga believers, ang dahilan bakit hindi nila maintindihan ang gospel, because the God of this world blinded. I was blind before. Katulad ng kanta. I was blind, but now I see. Salamat sa Panginoon. Sapagkat isa ako sa binigyan niya ng paningin. No? Isa ako sa tinanggalan niya ng blindness. At salamat din sa Panginoon dahil kayo ay binuksan ng Panginoon ang mga mata para maunawaan natin ang isa. Okay? Ito pong ginagawa ng Diablo. Ang isa pa, sa 1 Peter chapter 5 verse 8, basahin lang po natin. Ready? Begin. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. So, makita natin dito ang karakteristik ng leon. Okay, kung kayo ay nanonood ng National Geographic, makikita niyo ang leon, yan ay hindi sumusugod sa unahan. Okay? Sumusugod lagi yan sa huli. At bawa, sa grupo ng mga usap, sa huli yan, na nagbabantay. At I think ito ay laging naikikwento na sa atin. Ang leon, pagkaya na ay manlalapa, hindi agad niya sumusugod. Ang gagawin daw niya, gugulatin muna yung grupo ng mga usap. So, kung tatakbuhan niya yung mga usap, kung sino yung mabagal tumakbo, kung sino yung mga may sakit, o kaya yung may mga papilay-pilay, yun ang kanyang susugudin. Hindi niya habulin yung mga mabibilis. Hindi niya habulin yung mga malalakas. No? Hindi niya pag-aaksaya ng panahon yun. Diba? Ang kaya uunahin ay yung mga mahihita. So, inihatulad po ni Pedro ang Diablo sa isang leon na naghahanap ng kanyang malalaka. Sino ang hinahanap niya? Sa mga Kristiyano? Yung mga mahihita. Yung mga pawal-hawala. No? Yung mga pakamagdaman. No? Yung mga hindi nag-aaral ng salita ng Diyos. Yung mga hindi nananalangin. Bakit mo sinasabi itong pag-aaral ng salita ng Panginoon? Pananalangin, yung pag-attend ng fellowship, yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Bakit mo sinasabi na kailangan itong disiplinang ito ay mamaster natin? Sapagkat ito magpapalakas sa atin mga kapatid.
Ito magpapasigla sa atin. At ito ang magpapalayo sa atin sa Diyan. When we are near to God, the devil always flee from us. Siya ay tatakas. Hindi siya makakalapit sa atin when we are near to God. Gano'n ka kalapit sa Panginoon, ngayon ba? O nagsisikap ka mong lumapit sa Panginoon? Hindi kaya ka laging nabibigo, ay dahil malayo ka sa Panginoon. Bakit ka laging bumabagsak? Sa kasalanan. Nakakapaligay bumago. Ito po ang gustong paalok sa atin ng Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit nagpakilala siya as purifier. Sapagkat gusto niya mapagtagumpayan mo ang anumang tukso, ang anumang paing nandiyan ko sa mga magsasama. Sasabihin ko sa inyo, mas malaki ang lugi natin pagka ang sinunod natin, pagka hinayaan natin na tayo bumagsak sa temptation kaysa sa sumunod tayo sa Panginoon. Yes, mahirap sumunod sa Panginoon, di ba? Lalo na kung yung mga desire natin ay talagang buhay na buhay. No? Pero mga kapatid, mas mahirap pagka tayo napalayo sa Panginoon. Pagka tayo ay nagpadala sa tukso ng Panginoon. Kaya magpalakas tayo mga kapatid. Magpalakas tayo parati. Paano? Let us read the Word. No? Let us study the Word. Let us pray always. No? Let us attend the church. Okay? And then let us share the gospel to other people. That's how we will become strong, mga kapatid, sa ating pagpapalala. And then, ito pa sa 1 Corinthians, o 2 Corinthians 11, 14, and 15. Ito po, gusto kong tandaan niyo ito. Okay? Basahin niya ako natin. Ready? Begin. And no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. It is not surprising then if his servants also masquerade as servants of righteousness. Their end will be with what their actions deserve. Ito. And no wonder, for Satan himself masquerade as the angel of light. Kung kayo ba ay manloloko, magpapakilala ba kayong manloloko? Mag-iitsura ba kayong manloloko? Kung dadayain yung isang tao, papakita mo bang magdaraya ka? Kung ikaw ay magdanakaw, i-announce mo ba na, magdanakaw ako mamayang gabi, or nanakawa kita, or sasabihin mo, uy, magdanakaw ako, mag-iingat ka. Ganun ba gagawin? Ang gagawin mo, magpumukha kang inosente. Di ba? Magpumukha kang katiwa-tiwala. Magpumukha kang angel of light. Kaya ito gusto ko kong ma-realize na ngayong umaga. Alam niyo bang mali yung picture? Di ba usually kung sinabi Satan, the devil, ano yung nasa isip niya? May sungay, mapula, may buntot, may pangil, at saka mayroong fork ba? May Okay? Di ba yung pangit ang nakakatakot? That is the picture of the world. That's how the world picture the world, Satan. Hindi po ito ang picture niya. Alam niyo ba? Ang picture niya, he's always angel. Okay? Kasi hindi siya makakadaya talaga pagka yung, halimbawa may kakatok sa inyo na ito. Kakatokin ka ng diablo pagbukas mo dito ba po? Bibuon nito. Alam mo na, kumbaga kahit malayo siya, makakapagtago ka na. Pero kung darating sa iyo ang angel, madadaya, mabubudol ka. Di ba? Kaya, again, dahil sa ito ang ginagawa ng diablo, he is the master of sin. May problema tayo sa purity. Talagang lulubog at lulubog tayo. Diba? So, ang sabi dito sa Psalm 51 verse 5, surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Ang pinapakita lang po, itong mga talata natin pong binabasa ay,
wala tayong kakayahan to purify ourselves. Because deep in our hearts, deep inside, and even outside, tayo po ay destined. Tayo po ay destined for destruction. Hindi natin kayang ayusin ang buhay. So yun po ang unang makikita natin na dahilan. Bakit nagpakilala ang Panginoon? That He is the God that purifies or who purifies. Because of our problem pagdating sa purity. Ang pangalawa, na dahilan kung bakit nagpakilala ang Panginoon that He is a God who purifies is because of the promoter of purity. Sino ang nagpasimuno? No? Sino ang nagpasimula? No? Sino ang nag-initiate? No? Sino ang nagbigay ng solusyon para tayo po ay maging malinis? Dahil hindi na natin kaya, no? Kung iaasa ng Panginoon sa atin ang paglilinis sa ating mga sarili, wala tayo kung lahat ay mapapahama. Wala tayong pag-asa. But, praise God, somebody promoted purity. Somebody initiated how to be pure. No? Somebody gave a solution to this great problem of ours. Who is this? Sabi sa 1 John chapter 3 verse 5, but you know that He appeared so that He might take away our sins, and in Him is no sin. Yung He dyan, kung titignan natin ang context, it is no other than the Lord Jesus. He appeared. Nagpakita siya. Okay? Hindi siya nanatili sa kalangitan. Ano? Hindi niya hinayaan na tayo ay manatiling, kumbaga ay manatiling abstract kung sino nga ba ang Panginoon, kung ano nga ba ang Panginoon, at ano nga ba ang pwede niyang gawin sa atin. He appeared. No? Nagpakita siya, pumunta siya dito sa lupa. Para mas maituro niya, mas makita natin, at maranasan natin, paano ba magiging malinis. Okay? And then, pakita po natin dito sa promoter of purity, the purpose of Jesus. No? Bakit siya nagpunta dito? Nasabi niya, He might take away our sin, and in Him is no sin. Nagpunta siya dito, hindi para i-display ang kanyang kapangyarihan. No? Nagpunta siya dito, hindi lamang para magturo about God. Okay? Nagpunta siya dito, hindi lamang para magsabi ng mga parables, no? Magpakita ng mga miracles. His main purpose, His main mission, kung bakit siya nagpunta dito, is to take away our sins. Tanggalin itong matinding problema. No? At siya po ang tanging qualified. Why? Sabi niya, in Him is no sin. Ang tanging lamang makakapagligtas sa atin at makakapaglinis sa atin ay yung malinis. Hindi pwede maglinis sa atin yung marumi. Di ba? Dahil magiging marumi din na. Magiging marumi ulit tayo. Kung maglilinis sa atin ay marumi din. Di ba? At saka hindi tayo magpapalinis sa Kanya, lalo na kung mas marumi siya kaysa sa atin. For example, may sakit ka, no? Magpapagamot ka ba sa isang doktor na may sakit din? Halimbawa, pagdating ko, ububo ka. Tapos yung doktor, ububo din, no? Sagutan kayo. No? Sagutan kayo ng ubo. Parang, diskumpiyado yun sa doktor. One time, meron akong experience sa San Pablo. Nung nagkaroon niya ako ng ACL, nagkaroon ko na yung pencil. Nag-consult ako sa isang orthopedic doctor. Sinabi ko kung ano yung problema ko sa tuhod. Alam niyo, sabi sa akin. Kumuha siya ng sigarilyo. Nagsasabi, would you mind? Sabi sa akin gano'n. Sabi ko, hindi ko alam paano sasabihin. Sabi ko, okay lang. Imagine na yung inosis sa sarap ko. Panahon ng consultation yun, nag-yoyo siya, hindi na ako babalik dito. Kasi baka mas lalo akong magkakasakit sa doktor. Ewan ko kung ano nangyari sa kanya. Hindi na siya. Pero, siguro that's the worst na pwede kong makita na gawin sa isang doktor.
gawin yung isang bagay na makakasama din sa kanya. Di ba? Pag nasa utak, doktor ba to? So, pakita po natin dito, ang Panginoong sa Kristo is the only qualified. Hindi siya most qualified, but He is the only qualified to take away our sins. Why? Because in Him there is no sin. Malinis siya. Hindi siya nagkasala. Wala siyang kasalanan. Okay? And then, makita po natin, ang sabi dito sa John chapter 1, verse 29, sa simula pa lang ng ministry ng Panginoong Jesucristo, nung nakita siya ng kanyang pinsan, no? Si John the Baptist, anong sabi? Basahin na po natin. 20, begin. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world." Okay? So ito ang mission ng Panginoon. No? He's like the Lamb of God. No? Noong unang panahon, nung panahon pa na nag-aalay, basta ang alay, no, ang panahon na yun ay para mahugasan ng iyong kasalanan, ang iaalay mo ay isang kordero, isang bata na tupa, na walang kapintasan, no? Walang dumi, walang sakit, perfect. Yun ang iyong iaalay, no? Para mahugasan ang kasalanan. At sabi ko ni John, nung kanyang pinsan, John the Baptist, "Look, the Lamb of God." Ang Panginoong Jesucristo ay tinuring, inihantulan ng Lamb of God. Bakit siya lang dyan? To take away the sins of the world. Kaya mga kapatid, nung pumunta ang Panginoon dito 2,000 years ago, kinuhan niya yung mga kasalanan. Okay? Then, nasabi ko sa Revelation chapter 1, verse 5, "And from Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth, to Him who loves us and has freed us from our sins by His blood." Okay? The only way para po tayo ay mapalaya sa kasalanan, tayo po ay malinis sa kasalanan, ay through His blood. Sa pamamagitan lamang ng Kanyang blood. Kaya yun nga, every time na inaalala natin ang mahal na araw, sana huwag natin makalimutan kung paano ang sacrifices, ang suffering, no? Gano'ng katindi yung suffering ng Panginoon Jesucristo just to save you. No? Na umabos, di ba kung ano yung tsura at pag-abos ng kanyang buhay. No? Yung The Passion of the Christ, isang beses ko lang na rin pinanood. Pero sabi nila, that is the closest sa isura at sa nangyari at sa ginawa sa Panginoon during His suffering. Nung nililigtas niya kayo at ako. Bakit ginawa yun? To free us from our sins. No? Para palayain tayo sa ating po mga kasalanan. So, yan po ang purpose ng Panginoon. Bakit siya pumunta dito? No? Wala nang iba. Kaya kung sasampalataya tayo sa Panginoon, we will be free from our sins. Okay? And then, hindi lamang the purpose of Jesus, but the power of Jesus. No? Ano ang kanyang kapangyarihan? Ang sabi dito sa verse 8, ang sabi na, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. No? Para mapalaya tayo mga kapatid sa ating mga kasalanan, He has to destroy the devil's work. No? Yung kanyang panunukso sa atin, no? Yung kanyang pandaraya sa atin, kailangan niyang wasakin. Kailangan na ipakita niya sa atin na kaya natin paglabanan yung mga yun. Kaya natin mapagtagumpayan, kaya natin malampasan yung mga plano ng kalaban sa atin. And again, mangyayari lang yan. Magtatagumpay ka lang sa tukso ng kalaban when Jesus is in your heart, is in your life. When you follow His instructions. Iba na ang sitwasyon ngayon. No? Nung dati, wala tayong kakayahan. Nung wala pa si Kristo sa buhay natin. Free-flowing, ika nga. No? Talagang ang Diablo ay namimiss ka sa atin. No? Talagang isang tukso lang, isang kalabit lang, bigay agad tayo. Diba? Talagang tayo papunta sa sa impyerno. But when Jesus came, He destroyed that system.
He destroyed that scheme. Kaya tayo ngayon, tumanggap sa Panginoon, sumusunod sa Panginoon has the ability to overcome. Okay? So, bakit pumunta dito ang Panginoon? He came to destroy the devil's work. That's how powerful he is. Siya lang, tanda natin ulit, siya lang ang pwede sumira ng kapangyarihan ng Diyan. Hindi namin kaya ang kapangyarihan ng Diyan. Kung tayo lang. But through the power of the Lord Jesus Christ, we can overcome. We can destroy His work in our lives. Kaya putulin kung ano man ang bumibihag sa iyo. No? Kung ano man ang gumagapo sa iyo. No? Kung meron kang kasalanan na hindi mo ma-give up ngayong umaga, kaya mong papagtagumpayan yan. Kaya mong iwanan yan because of the Lord Jesus Christ. Because He came to destroy the devil's work. Okay? And then, sabi sa Colossians chapter 2, verse 15, basahin natin natin. Ready? Begin. And having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Nagtagumpay ang Panginoon. Kaya, sa totoo lang, ganyan, kung susundin talaga natin ang Panginoon, magtatagumpay na rin tayo. Pero, kung hindi natin gagamitin yung kalakasan, katalinuhan na binigay niya sa atin, mananatili tayong talungan. Diba? Kasi again, dahil sa sabi ko, yung blessing ng Panginoon ay mararanasan natin sa pamamagitan ng ating obedience. The blessing of His Word, the blessing of His plan, His purpose in our lives will be experienced when we obey. So kahit na-memorize mo itong plano ng Panginoon sa iyo, kahit clear yan, no? Kahit marami kang memorize na Bible verses, no? Kahit na hindi ka matalo sa debate, pero hindi mo i-apply sa buhay mo, then you will remain loose. Defeated. Again, let us obey what the instruction of sa atin. Okay? And then sa John chapter 16, verse 23, basahin na po natin. Ready? Begin. I have told you these things so that indeed you may have peace. In this world, you will have trouble. But take heart. I have overcome. Imagine, sabi niya dito, in me, you may have peace. Kung ikaw ay na kay Kristo, hindi niya sinabing mawawalan ng trouble. Hindi niya sinabing mawawalan ka ng problema. Ang sabi niya, when you are in Christ, you will have peace. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Sa gitna ng kaguluhan. That is real peace. Ang real peace ay hindi the absence of trouble. Real peace is the presence. Kung ang Panginoon ay buhay sa buhay mo, kahit na magulo ang kapaligiran, kahit na ang daming problema sa bahay, sa trabaho, sa school, at sa ating gobyerno, meron tayong kapayapaan. Hindi tayo natatakot, hindi tayo nagpapanik, hindi tayo natataranta. Why? Because we are confident na meron tayong malakas na backer. No? Meron tayong supporter. No? Meron tayong provider. At kahit tayo nag-iisa, no? Sa ating pagbabiyahe, no? Sa ating bahay, no? May kasama tayo na magpuprotect us. That is the Lord Jesus Christ. Ano sabi niya? I have overcome. Napagtagumpay ako. Ano ba ang kasamaan ng mundo ito? Napagtagumpay ako. Kaya kung ikaw ay nasa akin, you will overcome it. Diba? Ang ganda. Ang ganda ng mga talatang. Ang ganda ng pangako. At ang ganda na kilala natin ang Panginoon. He purifies. Sapagkat meron siyang siyang nanguna na kailangan tayo maging malinis. Okay? And then, ang pangatlo, ang panghuli na makikita natin, the practice of purity. The practice of purity. Ang pamumuhay o ang pagkilos ng may kalinisan. Ang sabi sa verse 7, sabi niya, dear children,
Do not let anyone lead you astray. The one who does what is right is righteous, just as he is righteous. Okay? Ang una na makikita po natin sa atin pong pagkilos o paggawa ng may kalinisan ay the pattern of righteousness. Ano ba yung pattern? Ano yung dapat natin sundan? Ano ang dapat makita sa atin? Kung tayo ay nagpalinis sa ating pong Panginoon. Ito ang makikita natin. Sabi niya, one who does what is right is righteous. Ang ibig sabihin, we need to do the right things. Gawin natin kung ano ang tama. Meron akong nabasa sa, I think nakita ko ito sa Santa Rosa. Papunta sa galing Tagaytay, papunta sa tawag dito, papunta sa expressway. Itong kasabihan ko, do right even if others are not, cannot, and will not. Nakita-basa niyo ba ito? Nabasa ko ito sa isang bakod doon. Sabi ko, wow, ganda nitong quotation. Do right even if others are not, cannot, and will not. Kahit pag-isa ka na lang, kahit iba ayaw nila. But when you are righteous, kung ikaw ay nilinis na ng Panginoon, you will do the right thing. Ito ang pattern ng righteousness. Ginagawa mo kung ano yung tama. Hindi yung nananatili ka sa paggawa ng mali. At ayaw mo umalis doon. Okay? And then, ang sabi pa dito sa verse 9, ito, no one who is born of God will continue to sin. Because God's seed remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. So, ang ipinanganak ng Panginoon, yung na-born again, yung pinanganak ng muli, ang ibig sabihin yung tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas, will, sabi niya, no one who is born of God will continue to sin. Hindi ka magpapatuloy na gumawa ng kasalanan. Because sabi niya, God's seed remains in them. They cannot go on sinning. Gusto ko pansinin niyo yung salita, they cannot go on sinning. Hindi po ito sinasabi na ang isang Kristiyano kailanman hindi na magkakasala. Pero, ang ibig sabihin na, hindi ka mananatili doon sa kasalanan na yun. Kumbaga, ito ang makikita natin. May kasabihan tayo, ito. Diba? Christians are not sinless, but they sin less and less and less. Diba? Ibig sabihin, pabawas ng pabawas ng pabawas ang kasalanan. Kasi, kung sinasabi mo Christian ka, tapos, yun pa rin ang ginagawa mo ng mga kasalanan, or in fact, nadadagdagan pa, mas malaki ang chance na hindi ka Christian. Kasi ang tunay na Kristiyano, ang tunay na sumusunod sa Panginoon, ang tunay na nagsubok ng buhay niya sa Panginoon, nagkakasala pa rin. Pero pabawas na pabawas. At ito pa po ang gusto ang pakita natin. God's seed. Nakita nyo? Napansin nyo? Because God's seed remains in them. Ano ba yung God's seed dyan? Okay? Ano yung punla ng Panginoon? Okay, sa Greek, ang ibig sabihin nga po na yung punla, sperma. Ang ibig sabihin ng God's seed dyan, according sa mga Bible scholars, sa una, it is God's Spirit. Kung inyong maalala sa Ephesians chapter 1, verse 13, nung tayo nakipag-isa kay Kristo, tinatakan tayo ng banal na Spirit. Okay? And then, ang sabi pa ng Panginoon, sa John chapter 16, ang Holy Spirit ay pupunta sa iyo and will remain in you forever. Ano gagawin niya sa buhay natin? He will convict the world of their sin. Uusigin tayo ng banal na Espiritu sa ating mga kasalanan. Okay? Ano ba ang pangalawa na kahulugan ng God's seed dyan? God's Word. Okay? Salita ng Panginoon. Diba? Kung maalala natin ang
sinabi ni Haring David, sa Psalm 119, verse 11. Sabi niya, Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Tinago ko ang salita ng Diyos sa aking puso, para hindi ako magkasala. So yun ang kanyang gabay, yun ang kanyang pansalag, no? Para hindi siya magkasala. Yun ang kanyang protection. Okay? And then ang pangatlo, God's nature. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. No? The old has gone and the new has come. Anong ibig sabihin? Bago na itong kalikasan natin. No? Binago na ng Panginoon. Hindi literally binago itong katawan natin, no? Kundi yung likas natin. No? Binago na. No? Inayos niya. No? Yung takbo ng isip natin, yung takbo ng puso natin. No? Kumbaga, itong God's nature, nag-iba na yung DNA natin. Di ba? Dati, ang nature natin ay sinful, no? Our father is the devil, pero nung tayo po ay sumubok sa Panginoon, kung tinagap natin si Jesus bilang sarili tagapagligtas, ang ating pong likas ngayon, every time na titignan tayo ng Panginoon, you are my son. Ikaw ang ako. So ito po yung dahilan kung bakit hindi tayo dapat magtuloy-tuloy sa kasalanan. Because of God's sin. Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa atin, ang salita ng Panginoon ay nasa atin, at maging ang likas ng Panginoon ay nasa atin. Kaya, kung inyong mapapansin, bago nyo tanggapin si Jesus bilang salita ng pagligtas, okay lang sa inyo gumawa ng kasalanan, di ba? Pinagmamalaki pa nga natin. Nung high school kami, nung nagbukas yung footstep sa amin, o sa harapan sa amin, yung mga kaklase, nagtataka ako, sama-sama siya pupunta doon sa footstep. Paglabas, nakaganto lahat. Sabi ko, hindi nakaganyan. Pag tingin namin mga medyas, no? Sabi ko, ang dami ng pera. Ano, bilhin niya, hindi, kinuha namin ito. Kinuha lang ng pato. Talagang proud na proud sila na hindi kami nahuli. Yung isang bumunti ka, pero buti na lang. No? Na kubera namin, bukas ulit, pupunta ulit kami na. So, ganun ano, talagang proud na nakapagnakaw. Proud na hindi nahuli. Hindi nakukonsensya. Di ba? Pero, nung tinanggap natin ang Panginoon bilang sarili ng tagapagligtas. Ako dati nahilig ang magmura ng bata. Elementary. Laging may mura yung ending ng sentence. Napapagaya ko yung nagagaya ko yun sa aking mga kaklase. Kasi sa bahay namin, bawal magmura. So, sasampalin na talaga ng nanay ko. Lagi sinasabi niya, huwag kayo magmumura, sasampalin ko. Pero dahil narinig ko lagi, so parang napapagaya na rin ako. Pero kung naging Kristiyano, ginawa ko pa rin, kaya lang, there is something different. No? Parang, oops, tama ba yung sinabi ko? At parang namimilipit na yung dila ko. Hanggang sa, hindi ko na nagagawa. Pero may mga times na nasasabi ko pa rin, pero ang kaibahan ngayon, nakukonsensya na ako. Doon sa aking sinasabi sa sarili ko, ako din ko sinabi, o mali ako, sorry. Diba? So, dito, mga kapatid, kung meron tayong God's seed sa ating buhay, dapat hindi tayo nagtutuloy. Hindi tayo nananatili sa ating mga ginagawang kasalanan. Sabi nga dito, ano ba ang impact itong God's seed na ito? Number one, sin is no longer natural. Diba? Kung tayo ay mananampalatayaan, hindi na normal, hindi natural ang paggawa ng kasalanan. Nagigilty ka na. Di ba? At meron ka laging thinking na, hindi ko na ito ulitin. Or pagka nakagawa ka ng kasalanan, nalulungkot ka. You are not proud of it. Ayaw mong ikwento. Di ba? Next, sin is no longer satisfied. Dati, pagka nakagawa ka ng kasalanan, yun nga, kaya mo ipinagpamalaki. Kasi, ang tingin mo sa sarili mo, ang galing mo, no? Very satisfying, nakalusot ka.
But once you are a Christian, it's no longer satisfying. At ito pa ang pangatlo. Repentance is inevitable. May magbubulong lagi sa'yo. Still small voice. You have to repent. Diba? Kailangan mong humingi ng tama sa iyong maling na ginagawa. Yan ang sinasabi ng banal na Espiritu. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. At yan po ang sinasabi ng bigas ng Diyos na nasa atin, which is God's seal. Ito ang epekto sa atin. Hindi na natural. No? And it's not satisfying. Hindi ka na natutuwa. Nakikita mo na yung, yung damage na nakikreate ka sa'yo. Diba? And then, hindi mo na maiiwasan. Talaga, uusigin ka nito everyday hanggang sa humingi ka ng tawag sa Panginoon. Hanggang sa, ang ibig sabihin ng repentance dito ay turn around. Make a U-turn. Hanggang sa palikuran mo na yung kasalanan na yan. At tumarap ka na sa Panginoon. Okay? So, ganito po katindi, no? Gagawin ng Panginoon na pagbibig sa atin. Diba? So, yun ang muna makita natin, the pattern of righteousness. Okay? Meron God's seal. Ano yung pattern? Hindi ka na natutuwa sa kasalanan. Hindi na siya normal at ikaw ay humihingi ng tao. That is the pattern of righteousness. Ginagawa ba natin ito? Kasi kung hindi natin ito nararamdaman, baka hindi tayo talaga Kristiyan. Sa tunay na Kristiyano, may Kristo sa puso, ang Holy Spirit ay nasa kanya, God's Word ay nasa kanya, God's nature ay nasa kanya. Kaya dapat makukonsensya, hihingi ng tao. At sisikapin, no? Na to sin less and less. Kung wala ito sa inyo, check your salvation. Suriin natin, talaga bang tinanggap ko si Jesus? Okay? So, yun po ang pattern. Second, the proof of love. Okay? Paano natin ipapakita, ipapamuhay ang kalinisan? Una, yung pattern of righteousness. Pangalawa, yung katunayan ng pag-ibig. Okay? Sabi dito sa verse 10, this is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not God's child. Nor is anyone who does not love their brother and sister. Okay? So, pinakita dito ni Apostol Juan yung difference. No? Yung dalawang pamilya. Pagka ikaw ay hindi gumagawa ng tama, ang sabi niya, you are children of the devil. Sa pamilya ka ng Diyos. Pagka hindi ka gumagawa ng tama. Pag gumagawa ka ng tama, nasa pamilya ka ng Diyos. Pagka hindi mo minamahal ang iyong kapwa, ang iyong kapatid, sa pamilya ka ng Diyos. Pero pag mahal mo ang kapatid mo, ikaw ay nasa pamilya ng Diyos. Okay? So, ngayon mga umaga, paano natin may sasabuhay, may papakita na tayo po ay nililis na ng Panginoon. Salamat sa Diyos sapagkat ito ang batayan. Through love. Lahat tayo gusto natin gawin ito. Di ba? Lahat tayo kaya natin gawin ito. Di ba? Kung sinabi ng Panginoon na ang batayan ng tunay na kalinisan ay yung marami kang memorize ng mga verses, no? Or may mga natapos lang, o ganito karami dapat ang pera mo, no? Ganito dapat karami ang connection mo. Kukunti lang ang makakagawa niya, di ba? Pero dinaan niya sa pag-ibig. And many times, bagamat gusto natin ng pag-ibig, madalas mali ang ating application. Di ba? Madalas sarili lang. Ang tawag natin sa pag-ibig ay, kung meron ako kukuha sa iyo, bakit kita? Diba? Pero kung wala, sorry. Panginoon. Pero ang pag-ibig ng Panginoon, ano ba may ibigay ko sa iyo? Mahal kita kasi meron akong gustong ibigay sa iyo. Mahal kita kasi dahil sa sitwasyon mong yan, tutulungan kita.
That's agape love. Okay? Ang sabi sa John chapter 13, verse 35, basahin nga po natin. Ready? Begin. By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Napakaganda po ng basis, no? Para malaman ng mga tao kung tayo talagang tagasunod ni Jesus. It's true, how we treat each other. No? Kasi, niyo ba, pwede, yun nga, master niyo lahat ng doktrina sa Bible. Hindi kayo pwedeng tanungin sa debate. Pero, pwede, hindi mo mahal ang kapatid. Pwede may galit sa akin. Hindi attractive ang buhay ng ganun. No? Kundi pag nakita ng mga tao, no, ang relationship ninyo, yun ang magiging attraction natin. Nagmamahalan ba tayo sa isa't isa? Salamat sa Panginoon sapagkat ang sabi niya, you are my disciples if you love one another. No? Hindi niya sinabi na, you are my disciple if you are many. Ano? If you have a good facilities. If you have a good program. If you are complete in your workers. Hindi yun ang kanyang basis. Ang basis niya, if you love one another. Dito sa CGBC Satellite. Ito po ang aking panalangin. Yes, mga kapatid, kailangan alam natin ang doktrina natin. No? Kailangan alam natin kung ano pinapaniwalaan. Pero sana, sa bawat isa sa atin, na-attend dito sa Satellite, sa bawat isa na papasok dito, lalo tingin mga visitors, they will feel the love. They will feel the whole soul of each other. Yun ang sasabihin nila. Yun ang ikikwento nila sa iba. I felt love. No? I felt accepted doon sa place na yun. Sana, hindi lang tayo mga Baptist, kilala tayo sa mga doctrines. Magagaling tayo. No? Sa doctrines, sa preachings. No? Okay yun. Pero sana, ang pinaka-overall characteristics natin mga Baptist ay mahal natin ang isa't isa. Eh, paano ba yun? Siguro tanong natin, paano ba mamahalin ang isa't isa? Lagi ba mag-I love you tayo? Dito? Bago tayo malis, I love you, ha? I love you, pare. Ganun ba? Sasabihin natin? Eh, paano ba yun? Una, we need to be humble. Magpakumbaba tayo. Ang Panginoong Jesucristo, ipinakita niya yung pag-ibig niya sa atin. While we were still sinners, He died for us. Diba? Nagpakumbaba siya. Imagine, yung sinners tayo dapat mamatay. Pero inunahan na tayo ng Panginoon. Siya na, nagpakasama, ibig sabihin na nagpakasama, kinuha na niya yung kasalanan natin para siya na maging masama at siya na pamatay for us. That's humility. Diba? Hindi deserve ng Panginoon na mamatay. At ganong klaseng kamatayan. Diba? Pwede sabihin ng Panginoon, pwede na yung simpleng kamatayan na lang. O kaya pwede ko namang magic na lang yun na mawala na yung mga kasalanan. Pero hindi ganun na plano ng Panginoon. Hindi mag-glorify ang Panginoon sa ganung klase na paraan ng kaligtasan yung magic. Dito mag-glorify ang Panginoon. At dito natin makikita ang katangian ng Panginoon. Sa ganitong klaseng paraan ng kaligtasan. By being humble. Kung ang Panginoong Jesucristo, who has all the right to be proud, who has all the right of worship, nagpakumbaba siya. Magpakumbaba niya sa isa't isa. Huwag tayo tawag dito. Anong tawag dito? May third doon eh. May magpa-importante. Na parang, ako pastor nyo, kaya huwag nyo, huwag nyo utusan. Huwag nyo pagawin yan, ako pastor nyo. Hindi yan. Or, mas mataas ang pinag-aralan mo sa'yo. Kaya, ikaw lumapit. Hindi ako lalapit sa'yo. That's not humility.
That is right. Diba? Tayo lumapit, tayo may pag-usap, tayo mag-initiate. Wala pong mawawala sa ating mga gawin. Diba? Let's be humble. Next, let us be honest. No? Let us be sincere. Sometimes, pagka yung group discussion, no? Minsan parang, ewan ko ba kung ito na explanation. Minsan pinapaalam mo sa kanila na hindi mo ginagawa yung kasalanan yun. Diba? Na hindi ka guilty. Dito sa grupo na yun, ikaw ang pinakamatuwid. Diba? Like for example, may sinabing struggle yung isang kasamahan mo. And actually, talaga? Ginagawa mo yan? Kung ako, ganito gagawin ko. Hindi ko ginagawa yan. That's dishonest. You have to tell them na may mga struggles ka. Meron niyang isang counselor na pinagsalita sa isang conference. No? At syempre, ang topic niya, how to counsel people who have problems. Ang introduction niya, sabi niya, alam niyo po ba na mabigat ang pinagdadaanan ko ngayon? Ang dami-dami kong problema. At sa totoo lang, nangangailangan ako ng counseling sa kaso. Yun ang sabi niya. So parang nasyak yung mga tao. Pero, nakuha niya yung attention. Pero totoo yun, marami siyang problema dyan. Pero, na-relax yung mga tao na, hindi pala ito. Hindi pala Diyos ito, tao rin pala ito. Mas nag-open sila. At mas na-encourage sila. Napaka-honest naman. Okay? So mga kapatid, we need to be honest. Kung gusto natin i-express yung ating pagmamahal, we need to be real. No? Kung meron tayong may dadaanan, ay i-share natin. Pero again, huwag natin i-share yung buo kasi mga may skandalo naman kung sakali. I-share lang natin yan doon sa mga tao na kaya, na kaya na tanggapin yung gano'n. At alam natin makakatulong sa atin. Pero pagka hindi pwedeng kahit kanino lang natin i-share, pwede naman natin gamitin yung general points. Pero, ang ibig ko sabihin ito ay we need to be honest. Sometimes sa ating pag-share ng salita ng Panginoon, we are sharing God's Word dahil lang gusto natin maging bahagi ng program. Di ba? Gusto lang natin yung ma-report. That is insincerity. Naikwento ko na ito yan kasi sa Japan daw, pag nag-share ka ng gospel, alam nila kung tama yung motibo mo o hindi. Alam nila kung kaya mo sila sinishare ay para ma-invite lang sa church. Eh sabi ko, ano dapat na maging motive mo? Dapat na maging motive mo sa kanila is your concern sa kanilang kaligtasan, sa kanilang kaluluwa. You want them to know just me. Kasi hindi nga, gano'n minsan ang ating motivation. Kaya hanggang ko sa church. And sincere, dapat ang tunay po ng motive natin is for them to know the Lord Jesus Christ. Para maligtas sila sa tsak na kapahamakan at makapunta sila sa Lord. Okay? Let us be honest, mga kapatid. And then panguli, help. Let us help each other. Magtulungan po tayo. Huwag natin sabihin na, kaya mo na yan. Ako nga, nakaya ko itong mag-isa eh. Naalala ko nung nagpapaturo ako ng gitara sa kuya ko. Turuan ko naman ako, galing ng kuya ko mag-gitara eh. Idol nun ng mga Beatles. So marami siyang mga jingle. Mga Beatles ang kanyang tinuturo. At napakagaling. So sabi ko, turuan ko naman ako mag-gitara. Sabi ko, ayun ba? Kung bakit? Ay, ayun. Eh ako nga eh, natutulong mag-gitara mo, walang nagtutulong sa akin. Eh, matututungan ko rin yun. Hindi na ako nag-aaral ng gitara. Kasi sabi ko, siguro mas natuto ako, tinulungan niya.
Hindi na inspire na. Pero yun nga, mga kapatid, sana dito po sa CGBC sa atin, manatili itong, o makita itong humility, makita itong honesty, and help. Let's help each other. Ang Panginoon ay nag-bless sa bawat isa. Hindi lamang para ang kiling ng mga blessings. In fact, ang Panginoon ay nag-bless ng sobra, according sa 2 Corinthians chapter 8. You know why? Para may pagpupit tayo. Okay? And through that, ay papakita natin ang mahal natin ang mga anak ng Panginoon, ang gawain ng Panginoon, at lalong ang ating buhay. Ngayong umaga mga kapatid, nakita natin, the God purifies. Ngayon yung makikita itong picture na ito ay ginto na pinadaan sa apoy. Alam niyo ba, ginto ay pinapadaan sa apoy para malinis, to be purified. At yung tumutulong yan, pure gold yan. At yan din po ang sabi ni Job. Nung siya ay pinadaan ng Panginoon sa napakatunding pagsubok, sabi niya, I know that after this, I will come out as good stone. Kaya mga kapatid, ngayon pong baga, nagpapakilala ang Panginoon sa pamamagitan ng apostol. That He is the God who purifies. At ito ang tatlong dahilan. Sapagkat may problema tayo sa purity. Ang pangalawa, may nag-promote ng purity. May paraan para maging pure tayo. At nakita natin dito na pwede tayo mabuhay na may kalinisan sa mundo. Aren't we in awe sa ating pong Panginoon? Aren't we thankful and grateful sapagkat ang sinasamba natin Diyos, ang gusto niya maging malinis tayo. Ang gusto niya maging handa tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon. Mga kapatid, natin na dumating ang Panginoon. As I said, maybe every time, he can come. Pero mga kapatid, sa bago ito, kaya na ba natin siya na? Sinisikap ba natin na sundin ang kanyang utos? Umiiwas ba tayo sa mga kasalanan? No? O nililagbuta ba natin yung mga kasalanan na nagpapabagay sa atin? Mga kapatid, salamat sa Panginoon. Because our God is the God who purifies. We will be victorious. At nawa, manatili tayong matagumpay hanggang sa muling magbabalik. Tayo po'y madalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Ito'y napakatalas. It is sharp, Lord. And it hurts us. Pero salamat, Lord, sapagkat ang purpose nito ay hindi para saktan lang kami. O hindi lang para pahirapan kami. But the purpose of this is to protect us and to prepare us sa muling pagbabalik ng Panginoon sa Kristo. Lord, sa mga katotohanan na nakita namin ngayon, thank you because we have a God who purifies. Tulungan mo kami na hayaan ka na linisin kung ano man ang kabuluhan sa buhay namin, sa isip namin sa puso. Sa pagkakaroon namin, after na hayaan ka namin, kami Panginoon ay lilinisin, gagawin handa sa muling pagbabalik ng Panginoon Jesus. Salamat po Panginoon sa tagumpay na iyong pong pinagkaloob sa amin dahil sa Panginoon. At nawa ito ang aming mamuhay sa bawat tao. Ito aming nalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.